Kung kailan pa naging maayos ang lahat at nagkasundo na ang mga tao at Simurians, ay dito pa mangyayari ang napakatindi at nakakabiglang kaganapan so far sa Jujutsu Kaisen Modulo. At ngayon na lumabas na ang full chapter 12 ng JJK Modulo ay sa wakas, matutungyan nyo na ang isang matinding revelasyon, nakakagulat na pangyayari at ang simula ng pagbabago sa kwento. Yan at marami pang ibang ating matutungyan sa videong to, kaya na may this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Same point to you. Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Uninhabited and Demon Infested at nagsimula ang chapter dito sa isang eksena na kung saan ay marinig si Usami na sabing pinapatay namin ng mga kalian. Sagot naman ni Jabaloma na nandito kasama si Cross na oo raw kasi marami raw sa kanilang mga Simurians ang nagkumpirma sa impormasyon na ito. Sagot naman ni Usami na baka nagkakamali lang kayo, wala namang kalian o iba pang nilalang nakagaya ng mga kalian dito sa amin. Paliwanag naman ni Jabaloma na gayon pa man daw kinumpirma raw nila mismo kung gaano ba katotoo ang sinabi ng kanilang mga kasamahan. At nakumpirma raw nila na totoo ito kasi tumulo raw ang luha sa mga third eye ng mga naka-witness. At alam naman natin na ang third eye lang ng mga Romillion ang may tumutulong luha kung may namamatay na isang kalian. Dagdag pa ni Jabaloma na ayon daw sa mga naka-witness ay may kalian daw na pinatay sa Tokyo. Bagay na nagpasabi naman kay Mino na Tokyo na nang sabi yan ni Mino ay dito na nag-ibang reaksyon ni Usami na tila ba'y kinabahan siya at masama talaga ang kanyang kutob. Na matapos diyan ay inilipat naman ng eksena dito kina Tsurugi na sabi niya rito kay Maru na mga cursed spirit ay nag-a-appear lang daw sa Tokyo o namamanifest lang sa Tokyo. Nasabi naman ni Maru na ha. Kaya paliwanag naman ni Yuka na nung nangyari raw kasi ang Calling Game ay dun daw napilitan ng gobyerno na isa publiko ang existence ng mga cursed spirit. Subalit during sa kanilang pagpapublicize sa existence ng mga cursed spirit ay sinabi raw ng gobyerno o in-announce nila sa publiko na ang mga cursed spirit ay lumalabas lang daw sa Tokyo. At this is effective right after nung natapos ang final fight sa Shinjuku na ang mga cursed spirit ay nag-a-appear na lang talaga sa Tokyo. Sapagkat sinabi noon ni Maki mga kaibigan na off-limits na raw ang Tokyo, na wala na raw tao na nakatira ron kasi doon na raw nag-gather ang mga cursed spirit due sa announcement ng gobyerno. Balikin na Tsurugi, paliwanag pa niya na sa pamagitan daw ng paglilimit sa outlet ng cursed energy na pwedeng mag-form ng cursed spirit dito lamang sa Tokyo, na kung saan ay halos wala na talaga pumupuntang tao, ay ang kasinungalingan raw na ginawa ng gobyerno ay tila ba'y nagkatotoo na sa Tokyo na raw talaga lumalabas ang mga cursed spirit sa buong Japan. However, ayon naman kay Yuka na hindi rin naman daw 0% na wala na talagang mag-a-appear na cursed spirit sa ibang area ng Japan. Kaya itong kanilang ginagawa ngayon ay para mapataboy daw ang mga cursed spirit na po pwedeng mag-appear outside sa Tokyo. Kaya dito na binuksan ni Yuka ang isang lagayan at sa loob nito ay may hugis bilog na bagay mga kaibigan o cursed object na nakabalot ng napakaraming tags o talisman. Nasabi pa ni Yuka na kahit dito raw sa Kyoto na malayo raw sa Tokyo ay ang pag-maintain daw sa mga pamtaboy sa cursed spirit ay napaka-importante raw gawain, which means itong nasa loob nitong bilog na object mga kaibigan na nakabalot ng tags ay ang nagsisilbing pantaboy ng cursed spirit. And apparently, ang lagayan nito ay similar sa lagayan ni Yuji noon ng huling daliri ni Sukuna na ginawa niya ring pantaboy ng mga cursed spirits. Kaya posibleng ang nasa loob nito ay ang cursed object na daliri ni Sukuna na hanggang ngayon ay nagsisilbi pa ring pantaboy sa mga cursed spirits mga kaibigan. Though may difference pa rin ang lagayan kahit papano, pero it is also possible na ang lagayan noon ni Yuji ay iniba na ngayon mga kaibigan o pinalitan na since 60 plus years nang nakalilipas simula nung iniwan ni Yuji ang daliri ni Sukuna. Pero pag-uusapan pa natin mamaya mga kaibigan ang additional info pa sa Sukuna's final finger mamaya. Balik muna tayo dito kina Tsurugi. Nasabi pa niya kay Maru na ngayon ang tinatawag raw Great Purification ay sinasagawa na raw nila ng mga sorcerers. Tanong naman ni Maru na great ano? In which ipaliwanag naman ni Yuka na ang Great Purification daw ay isang regular mass cleansing para maagapan ang posibleng paglabas raw ng mga cursed spirit outside sa Tokyo dahil sa dami na nakatira sa Tokyo. Which means ang Great Purification ay ang pag-e-exercise sa mga cursed spirit sa Tokyo para makontrol ang dami nito. Nain pa kay Yuka na during daw sa araw ng Great Purification ay ito namang mga pantaboy ng cursed spirit ay nagdi-destabilize daw o humihina ang effectivity ng tags dito. Dahil dyan ay ang ginagawa nila kagaya ngayon ay pinapalitan nila ng bago o dinadagdagan nila ng tags ang mga cursed objects na yan mga kaibigan. Nang sa ganon ay di hihina ang selyo at mag-a-act pa rin ito as a ward o pantaboy. Ayon pa kay Tsurugi na ang mga estudyante na kagaya nila ay di raw gaano pinapapunta sa lugar na kung saan gagawin ang Great Purification which is sa Tokyo. Tanong naman ni Maru habang kumakain ng snack na malalakas ba raw talaga ang mga cursed spirit? Sugot naman ni Yuka na iba-iba raw yan, na mas marami pa nga raw ang pagkakaiba o variation ng lakas ng cursed spirit kesa sa mga sorcerer. Na dahil
dahil daw sa dami ng mga cursed spirit na nakatira sa Tokyo, ang kanilang former capital raw ng bansang Japan, which is ang Tokyo, ang tawag na raw ngayon ay ang The Uninhabited Demon Infested Tokyo. Nakasunod yan ay dito na ipinakita ang current condition ng Tokyo mga kaibigan. At man, grabe, literal na puno talaga ito ng mga cursed spirit na may iba't ibang hugis at form, may mga gumagapang na cursed spirit at mayroon ding mga lumilipad, may ilan din na napakalaki rin ang size. Kasunod yan ay dito sa lugar na to ay may kita naman na may pumatay ng cursed spirit at ang pumatay nito ay ang lalaking nangangalang Yakumaru, ang kasama noon ni Usame sa meeting na against talaga sa pagsisik ng refuge ng mga Simurians dito sa Earth. Nasabi pa rito ni Yakumaru na ayos 10 points na to. Sabi naman nitong kasama niya na may dalang katana na hindi raw pwede, 5 points lang daw ang makukuha ni Yakumaru sa pag-exercise niya sa cursed spirit na yan. Kasi singlaki lang daw yan ng cursed spirit na kanyang pinatay kanina. Sagot naman ni Yakumaru na hindi naman daw yan nasusukat sa size o laki. Kaya tanong naman ng lalaki na so may pinagkaiba ba raw ito sa kanyang pinatay? Kaya tugon naman ni Yakumaru na tumahimik ka nga, rumispeto ka sa senior mo boy. Kaya tara na, pumasok na tayo dito sa sunod na building. Nasagot naman ng lalaki na huwag mong sabihing takot ka. Inuchi sabi naman ni Yakumaru sira ulo. Ang pag-exercise ng cursed spirit sa loob ng building ay nangangailangan ng 2 tao o at least 2 tao. Yan daw ang nasa rule nila. Maya pa habang nag-flashlight itong si Yakumaru ay may nagpakuha naman sa kanyang atensyon na sabi niyang ano ito sapagkat may kita ang malaanino ng mga cursed spirit na papapunta sa isang pintuan. Yung sabi pa sa isipan ni Yakumaru na parang may nag-a-attract daw sa cursed spirit dito na may kakaiba ba raw talagang nilalang na nasa kanilang itaas. Matapos yan inakyat naman nila ang second floor at dahan-dahang binuksan ang pintuan. At maririnig naman ang isang lalaki na nagsasalita na sabing good boy. Saan ka ba galing? Ah, ganun ba? Mahirap palang pinagdaanan mo. Maya pa nang nailawan nila ang paa ng lalaki at nang nailawan rin nila ang mukha nito ay may kita si Oski mga kaibigan na kausap pala ang isang cursed spirit. Nagulat naman itong dalawa sa kanilang nasaksiyan na sabi pa ni Yakumaru na isang simuyan. Matapos yan ay dito naman kinausame na nagmamadali kasama si Mino na sabing so mga cursed spirit daw pala ang mga kalian. Sagot naman ni Usame na hindi, ang mga kalian ay may physical daw na katawan na nag-i-exist daw physically di gaya sa mga cursed spirit ng mga spiritual entity raw talaga. However, may similarities din daw talaga ang kalian at cursed spirit. Kaya inutusan na ni Usame si Mino na sabihan na ang mga nag-exercise na ihinto raw muna ang Great Purification at pupunta na raw sila ngayon sa Tokyo. Na habang nagmamadali sila ay sabi naman ni Jabaloma na sasama rin kami. Tara na. Yun siya sabi naman ni Cross na pumunta raw muna sila sa Nonax o sa kanilang mothership kasi mas mabilis daw silang makakapunta sa Tokyo kung galing raw sila sa mothership. Matapos yan ay dito naman kina Yuka ay sabi niya na ang pagpapalit daw ng tags ay hindi raw madali kasi dapat mo raw talagang bantayan itong mga curse object na ginagamit sa ng pantaboy sa mga cursed spirit kasi posible raw kasi na itong mga pantaboy na to ay mag-a-attract raw tuloy ng mga cursed spirit kasi as time passes ay ang nature daw ng isang curse object ay nag-iiba raw kaya posibleng tatargetin daw ng mga cursed spirit ang curse object na yan, which is ang nangyari nga noon sa Sukuna's finger na kinonsume ni Yuji mga kaibigan kasi ang purpose din ng daliri ni Sukuna noon ay pantaboy din ng cursed spirit. However, as time passes ay mas sumihina na ang seal o tags dito dahil na nag-a-attract na ito ng cursed spirit sa time na ito. Same din ngayon kaya posible na ang isa sa mga curse object na pinapalitan ni Yuka ngayon ng tags ay ang daliri ni Sukuna kasi may kita natin na marami talagang curse object mga kaibigan na kanilang pinapalitan ngayon ng tags at nag-a-act as a ward. Also during pala sa Great Purification ay while nag-e-exercise ang mga sorcerers ng cursed spirit ay ang ilan pala sa mga sorcerer kagaya ni Yuka ay nagpapalit naman ng tags sa mga curse object na nagsisilbing ward para mapanatili pa rin ang effectivity nito mga kaibigan na pantaboy ng cursed spirit. Nasabi naman ni Maru na kung ganun ay ang pagproprotekta raw ay trabaho raw pala talaga ng sorcerer at hindi ito isang task na binibigay simula pa ng kanilang pagsilang. Napatingin naman si Churugi na sabi naman ni Maru na paumanhin. Ang pagproprotekta raw pala sa mga bagay-bagay at sa mga tao dito sa Earth ay isa raw pala sa trabaho na ginagawa sa pang-araw-araw ng mga sorcerer na isang magandang bagay raw yan para sa kanya. Kaya tinanong naman ni Churugi si Maru na so ang pagiging sorcerer pala sa inyo ay hindi maituturing na trabaho. Sagot naman ni Maru na hindi. Ang pagiging sorcerer daw ng isang Rumilian ay nadidetermine daw ng isang kalian sa village nila simula pa ng kanilang pagsilang. Kaya tanong naman ni Yuka na so nalalaman pala ninyo kung ang isa ay sorcerer kahit sanggol pa lang ito. Sagot naman ni Maru na hindi naman daw lahat ng kalian ay may ganitong kakayahan. Pero itong kalian raw na ito na wino-worship ng mga Rumilian for 2,000 years ay kakaiba raw kasi isang special daw ito na kalian. Nasabi naman ni Tsurugi na 2,000 years. Sabi naman ni Yuka na oo kasi immortal nga pala ang mga kalian. Nasabi naman ni Maru na ang middle name nga namin ay bigay raw ng kalian na yun sa kanila. Sabi naman ni Tsurugi na ganun ba? Nasabi naman sa isipan ni Tsurugi at Yuka na sobrang haba pa naman doon ang pangalan ni Maru na di nga raw nila naalala kung anong full name nito. Matapos na nilipat ng eksena dito sa Tokyo na kung saan ay may kita na nabasag ang isang window ng building. At dumating na rin dito sina Usame na sabing ako nang bahala rito. May kita na umuulan ngayon mga kaibigan at tinanggal na rin ni Usame
Usame ang kanyang glove. Dito naman kay Yakumaru na nagland mga kaibigan mula sa itaas ng building ay may kita na pinatay na niya at nagawa niyang maputol ang ulo ng curse spirit na kausap kanina ni Oski. Sabay dito na tumawag si Yakumaru na sabing si Yakumaru ito. Humadlang sa amin ng mga Simurians habang nagsasagawa kami ng Great Purification. Ang lahat ng unit na nag-exercise ngayon ay dapat na mag-regroup dito. Ngayon din. Subalit habang tumatawag siya ng backup ay dumating naman ang grupo ng mga Simurians at may kita na kasama rito ang mga tropa ni Oski na may galit na mukha at ang kanilang third eye mga kaibigan ay may tumutulong luha. Nainis naman si Yakumaru na sabing kayo ang unang umatake. Kaya dito na tinutukan ni Yakumaru ng kanyang kakaibang baril itong mga Simurians. Subalit ginamitan naman sila ng curse speech ni Usame na sabing huwag kayong kumilos. Nasabi naman si Sipa ni Yakumaru na curse speech ito ni Usame ha. May kita naman si Usame na dumating na at nilapitan si Yakumaru na sabing kumalma ka. Ang Great Purification ay kinansila muna. Sina Cross naman ay nilapitan si Oski na sabi naman ni Yakumaru kay Usame na ano bang pinagsasabi mo? Paliwanag naman ni Usame na hindi raw kasi nila sinabihan ang mga Simurians patungkol sa existence ng mga curse spirit kasi sinadya raw nila itong itago sa kanila. Dahilan na umabot raw tuloy sila sa ganitong sitwasyon na nag-escalate daw kagad ang ganitong senaryo kaya kailangan daw nilang i-acknowledge na ang nangyayari ngayon ay dahil daw sa kanilang kakulangan ng pag-reveal sa ganitong bagay gaya ng existence ng mga curse spirits sa mga Simurians. Kaya pasigaw namang sagot ni Yakumaru na ha? At dahil lang dyan ititigil mo itong Great Purification? Initiate sagot naman ni Usame na kasi ang mga curse spirit ay halos magkasing parehas lang daw talaga ng mga kalian. Dahilan na di na lang nakasagot itong si Yakumaru. Dito naman kay Cross na kinuwelyohan ngayon ni Oski, sabi naman ni Cross na curse spirit daw ang tawag ng mga nilalang na yan. Sagot naman ni Oski na huwag mo nga akong pagtripan. Paano ko ba tatanggapin ang pangangatwiran mo na yan? Tignan mo ito, kalian ang pinatay niya sapagkat may kita na tumulo ang luha dito sa third eye ni Oski. Kaya sabi naman ni Cross na kung kalian talaga yan, ay ang luha sa mga mata mo ay magdudulot talaga ng matinding stress sa utak mo at mas malala pa raw sa pagtulo ng luha sa third eye nitong si Oski ang mai-experience na nito. Sapagkat alam naman natin na kapag tumutulo ang luha sa third eye ng isang Romilian mga kaibigan o Simurian ay pwede itong magsilbing fatal sa kanila na maaari talaga nilang ikamamatay. Pero sa case ngayon ay tumutulo lang ang luha ng third eye ni Oski. Kaya sabi pa ni Cross na tingnan mo ang bangkay ng pinatay ng lalaki kanina. Yun ay may kita nga na unti-unti nang nawawala ang curse spirit mga kaibigan o ang ulo ng curse spirit. Kaya sabi naman sa isipan ni Oski na ha? Nawala siya. Kaya sabi naman ni Cross na ang curse spirit ay nabuo lang daw mula sa negative emotion ng mga Japanese people. Kaya hindi raw mga kalian ang mga to kasi ang mga kalian ay may physical body naman talaga. Nasabi naman ni Oski na kahit na narinig mo rin ang boses nila diba na nagsasalita din daw ang mga curse spirit. Nasabi naman ni Cross na pakiusap Oski. Kumalma ka muna, pakiusap. Kaya di na sumagot si Oski kasi nagmamakaawa na itong si Cross mga kaibigan. Matapos na humingi naman ng dispensa si Jibaloma sa kanila o kinausame na sabing ang walang pahintulot daw na pagland at pagpunta rito sa Tokyo ay isang offense daw talaga o pagkakamali nila. Sagot naman ni Usame na nagbow na sabing kung tutuusin ay kasalanan din namin ito kasi itinago namin sa inyo tungkol sa mga curse spirit na di raw kagad sila nagtiwala sa mga Simurian. Kaya sabi pa ni Usame na patawad din. Nasabi naman si Sipa ni Oski na bakit humihingi pa raw ng tawad itong si Jibaloma sa kanila. Dito naman kay Yakumaru ay sabi sa kanyang isipan na ha? At sinisisi mo pa talaga ang sarili natin dito? At yumuko ka pa talaga sa kanila na mga refugees lang naman sila. Sabay tinanggal naman ni Yakumaru ang dugo sa kanyang pisngi na may galit na mukha. Dito naman kay Usame at Jibaloma ay sabi naman ni Jibaloma na magpahinga muna tayo. Aalis muna kami. Sagot naman ni Usame na ayos daw ang desisyon na yan. Nakokontakin na lang daw nilang isa't isa sa susunod. Dito naman kay Maru ay may kita na may kukunin na siya sa kanyang damit na malapit sa kung saan nakalagay ang kanyang espada. In which ay nakita naman ito ni Yakumaru. Naggalit na galit mga kaibigan o tila ba'y nag-iba ang kanyang reaksyon. Na matapos niyan ay dito naman kay Yuka na tapos na mapalitan ng mga tags ang mga curse objects mga kaibigan. Nasabi nito na okay na. Ito na ang last. Sabi naman ni Maru na wala bang mas madali-daling lugar na pwedeng palitan ng tags? Sagot naman ni Yuka na yan na raw kasi. Ito raw kasi ang backbone ng barrier. Nasabi naman ni Tsurugi na ang lokasyon daw ng mga curse objects na nagsisilbing guard ay kung hindi nasa tuktok daw ay nasa pinaka-low part naman daw ng area. May mga iilan pa nga raw na nakalagay sa isang spiritual ground. Sabi naman ni Maru na ang hirap naman pala. Sabi naman ni Yuka na oo at kakaunti lang din ang mga sorcerers. Nasabi naman ni Tsurugi na pero kung tutulong naman daw mga Romilians ay nang nasabihan ni Tsurugi ay nakaisip naman ng bright idea si Maru na sabing nakuha ko na. Mas maganda yan. Mas magiging useful pa nga raw sila sa Earth kung tutulong raw sila sa susunod sa mga bagay na ito. Bakit na nagpangiti naman kina Yuka at Tsurugi. Na minutes later ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Nasabi naman ni Maru na sasabihin daw niya ang kanyang mga kasamahan sa kanyang pag-uwi patungkol dito at mai-excite daw talaga sila dito. Sabi naman ni Tsurugi na oo, i-look forward daw nila ito. Sabi naman ni Yuka na okay, see you tomorrow. Matapos yan ay nag-part ways na nga sila at balik dito sa Tokyo kasabay ng pagbuhos ng ulan ay maririnig ang dalawang putok ng baril. Nagulat naman si Cross mga kaibigan nang tinignan niya ang kanyang dibdib na may dalawang tama na ng bala at ang isa
depensa ay nasa fatal side pa mga kaibigan o part sa may kanyang puso mismo. Kaya di natuloy ang pagkuha ni Cross sa bagay na kukunin sana niya. Dahil dito, kasabay ng bigla ang pangyayari mga kaibigan at katahimikan, ay napasigaw na itong si Oski na sabing, Cross, nagalit naman ang uso si Usame at sinigawan si Yakumaru na sabing, ba't mo siya binaril? Sagot naman ni Yakumaru na kukunin na sana niya ang kanyang armas, kaya inassume daw niya na aatake raw itong si Cross sa kanila, kaya binaril niya na lang daw ito na itong si Cross raw ang unang gumawa ng move, bagay na nagpagalit ng gusto kay Oski na sabing, papatayin ko talaga kayong lahat at iisa-isahin daw niya ang mga tao mga kaibigan. Inawat naman sila ni Jabaloma na sabi naman ng kaibigan ni Oski na huwag mo siyang pigilan Jabaloma, kaya naganda na itong may katana mga kaibigan na sabing dedepensahan niya na raw ang kanyang sarili ngayon, kaya nag-escalate na talaga sa worst case scenario ang sitwasyon mga kaibigan at naganda na lang pati itong si Usame na sabi naman ni Mino na, hoy, teka, huwag mo itong gawin. Subalit nang magkasabay na sanang gagawa ng atake at dedepensa ang lahat mga kaibigan sa gagawing atake, ay bigla naman silang nahinto nang biglang may nagsalita na sabing, ano ba itong nangyayari ngayon? Na sa paglingon nila ay may kita na ang dumating ay si Dabora, na sabi nila na Dabora. May kita naman si Dabora na nakatingin sa kanila mga kaibigan with an editor's note na nagsasabing dumating na raw ang special grade. So confirmed na isang special grade talaga itong si Dabora mga kaibigan, and worse, ipinangako pa naman ni Dabora sa kanyang best friend na si Dora na poprotektahan niya raw talaga ang mga Romilians. Kaya ano kaya ang gagawin ni Dabora gayong nagtamo talaga ng fatal wound itong si Cross? Na alam naman natin sa Earth na ang pangako mga kaibigan sa mundo ng Jujutsu ay isang uri ng binding vow. So possible ang pangako ni Dabora na poprotektahan niya ang mga Romilians ay isang form of binding vow. Lalo na't ang pangako ni Dabora ay nangyari kapalit pa ang buhay ni Dora. So sa tingin ko na kung sakaling mamamatay talaga itong si Cross dito, at kahit hindi siya mamatay mga kaibigan ay may magbabayad talaga ngayon. At yan ay ang buhay ni Yakumaru, bagay na hindi din hihintulutan ni na Usame kasi wala rin silang choice, kailangan nilang i-defend ang kanilang fellow sorcerer. So with that being said, isang massacre talaga ang pwedeng mangyari sa next chapter kung mag-i-snap itong si Dabora rito at magdi-decide na uubusin sila, which is ang isa sa mga posible talagang mangyari. Kaya si Eugene lang talaga ang masasabi kong ang kanilang tanging pag-asa. Man, what a chapter! Kaya abangan nyo ang susunod na chapter mga kaibigan, kasi mas titindi pa ang mangyayari dito. Nauubusin na ba kaya ng mga Simuyans ang mga tao dahil sa ginawa ni Yakumaru? Kasi alam naman natin mga kaibigan na itong Sinamaro at Cross ang parang pumalit na rin kay Dora, na mahal sila mga kaibigan ng mga Romilians. So matindi talaga ang galit ng mga Simuyans kung mamamatay itong si Cross. Lalo na si Maru mga kaibigan, kasi alam naman natin na kahit masayahin si Maru ay mas kalmado pa nga si Cross sa kanya at mas madali lang na masway si Maru dahil sa kanyang emosyon. Kaya abangan nyo lang ang next chapter mga kaibigan, kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, kinakit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.